Okay, magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ito naman ang pag-usapan natin, nakakainit ng ulo ho talaga to. Ito nga malisyosong voters registration ah, na napaka-anti-PBBM. Panoorin nyo para uminit ho ulo nyo. Tingnan nyo Sell me this vote. Sabi niya, sell me this vote. Narcos for president. Duterte for vice president. Diba? So ano ba? Anong ibig sabihin rito? Ba't umiinit ang ulo rito ni JDB? Totoo lang ko, tumaas yung high blood ko dyan. Nung makita ko yung kahapon before I proceed to Congress, magla-livestream sana ako kaya lang, kapos na sa oras, itong umaga. Diba? Yan pa lang Alam nyo naman, si Go Philippines nga pinag-usapan namin to. Nung nasa Congress na kami, kung nakita niya yan, o raw. So ang pagkakaintindi nga niya is Marcos for President. And then Duterte for Vice President. Tingnan nyo naman kasi sobrang bilis ng pangyayari. Sell me this vote. Well, this vote has many platforms, including gender inclusivity, prioritizing human rights over... Sell me this vote. Iaangat na natin ang mga nasa laylayan. Bibigyan na natin ng trabaho ang mga walang trabaho dahil galing din naman sa... Ito yung nakaka-insulto rito. Sell me this vote. Ayan Come on. Diba? Yan, the Crocodile of Republic Street. Ang kinainis ko kasi rito, bakit nilagay pa yung Narcos kung ito ho ay walang mali siya? Kasi masyadong hawig na hawig dun sa Marcos Diba? So tignan nyo yung Narcos sinubstitute doon sa Marcos. Ano ba ibig sabihin ng Narcos? Narcotics. Yung Duterte, anak ng Jutang Inames. Diba? Ayan. Yung Duterte, ano ba ibig sabihin yan? Abaka. Puno ng abaka. O isang halaman na kung saan kinukunan ng mga fiber para gamiting PC, gamiting bag. No, yan po yung Duterte. Yun ang ibig sabihin. Hindi masama yung ibig sabihin ng Duterte Diba? Bakit hindi na lang nilagay dito na Tampulano? Diba? Tapos dun sa Vice President o si Bakekang. Well, ito po ay nakita ko ito dito sa page ng Impact Leadership. Yan, I don't know kung nandiyan pa ngayon dahil nineno ko kaagad yan kahapon. Baka ako bigla nilang i-delete kapag may mga uminit ang ulo. No, check po natin ngayon uli kung naandyan pa to. Sa Impact Leadership ko yan nakita kahapon Nako. Mukhang wala na. Buti na lang, na-dekwat ko na agad kahapon. Nandito pa rin pala. Okay, so papakita ko po sa inyo yung ating pinagkunan. Ay, hold on one sec. All right, here we go. Ito po. Human rights over... Sell me this vote. Iaangat na natin ang mga nasa laylayan. Bibigyan na natin ng trabaho ang mga walang trabaho dahil galing din naman sa... Sell me this vote. Come on. Okay. Maganda yung sinasabi doon sa bandang ibaba. Hindi ho ba na sabi diyan ay
may tumanggap din ba sa inyo noon? Mali yan. Tapos Narcos, malapit-lapit sa Marcos. Tapos sa bandang ibaba, Juter. Anak ng Juter yung nanang eh. Marcos ang ibig yung sabihin dyan eh. Tapos Duterte. Tapos, nag-vote buying. Di ba? Oh. Wala naman ho ako nakita rito kung kanino nila to gustong isisi or what. Vote has many Ang maliwanag lang ho rito, napaka-malisyoso nitong ginawa nila. Pamamahiya ito sa ating presidente. Hmm. Di ba? I don't know kung meron ng ibang mga nakapansin ito. Kasi, hindi alam niyo, ang stand ko dyan palagi, kapag ka may vote buying, kunin niyo ang pera. Kunin niyo ang pera. Tapos wag niyong iboto, hindi naman niya malalaman eh. Di ba? Turuan ng leksyon yung mga namimili ng boto. The more na nagbigay ng pera, the more na wag niyong iboto ang buong lineup. Total, pag natalo yung mga yan, mawawalan lalo ng kapangyarihan ng mga yan. Nahabulin kayo kung kaya pa nilang maghabol. Di ba? Bakit pananatilihin sa pwesto ang mga nag-vote buying? Kunin ng pera, tapos itakbo. Wag iboto, ibudol. Di ba? Mali yung ginawa. Oh. Hindi naman malalaman niya kung sino binoto niyo eh. Pero yung paglalabas naman ng ganitong klase ng ads na kung saan kunwari ay nag-iimbita sa mga Pilipino, sa mga kabataan na magparehistro, pangit ito. Di ba? Pangit itong ganito. So, bakit ko naman naisip na ito yung pag-iimbita para sa magparehistro? Mga kabataan yan eh. Ang kinuha nila rito. Di ba? So nagtatanim na agad sila ng maling kaisipan sa mga kabataan. Tama ho. R.R. Walk, malisyoso. Di ba? Napaka-malisyoso. Tataniman na nila ng ganong klaseng kaisipan. Bakit? Kabataan ang ginamit nila. Ha? Kasi ho, napakalaking bilang na mga botante ang mga kabataan ngayon. At ang pinakamalaking botong nakuha po ni na PBBM ay kabilang po dyan etong mga napakalaking boto o bilang ng mga kabataan. So, somehow, they're trying to destroy the president's image. Di ba? Yan ang resulta ng yan ang resulta ng tawag dito, resulta ng sobrang demokrasya. Yan. Sabi ni Marivek, di kaya meaning ng juter ay nagjujuts or marijuana? Well, I took the positive side. Yun lang. Pero isa rin 'yan sa sa ibig sabihin, jutes. 'Di ba? Pero ang ginamit kasi diyan is juter eh. Ang nagmamariwana, alam niyo naman si Digong, 'di ba? Pero kahit ano pa man 'yan, ano 'yan eh, hindi pa rin ho maganda. Lagay mo ba naman doon ang narcos? 'Di ba? Wala, yun lang may ibig sabihin ho kasi talaga naman ito eh. Unang-una, wala silang disclaimer na ang gusto lang namin ditong ipakita ang narcotics, 'di ba? Ang nasa likod ng nakaraang o ang nasa likod ng mga politiko na nagvo-vote buying. 'Di ba? Di gumamit kayo ng ibang pangalan, hindi yung Diyos ko, sabi ko nga pwede naman ang Dimayakyak, pwede namang Tampulano, 'di ba? Pwede namang tawag diyan, pwede namang ano ba? Bart Simpson. Oh. Pero huwag yung gano'n na parang may itinatanim sa isipan, merong ini-imply sa isipan ng mga kabataan o ng kahit na sinong mga Pilipino. Alam ko ang grupo na ito ay kagrupo ito ni na Risa Ontiveros. If I'm not mistaken ha, yung grupo na yan. Or kung independent, well, let's see in the future kung independent sila. Kainis.
Okay. And you too. God bless you, Aichang. And Rowena, thank you so much sa pamasko. Natatangahan ako kay Rocky sa totoo lang. Alo, hindi po kayo nag-iisa. Marami po tayo. Hindi tayo matatangahan kay Rocky. Ginagawa ho tayong tanga. 'Yun ang problema. Right? And from a team, yes, sabi niya, dapat chopper ang gamitin para dahan-dahan nilang maibaba yung supply doon mismo sa Sierra Madre vessel. Yun nga po eh. Nga, sinasabi ng isa kanina ay dapat gumamit tayo ng Osprey. Diba? Yung Osprey eh ganire. Osprey. Osprey helicopter. Okay, ito siya. Yan ang Osprey. Yun. Di ba maganda? Magandang gamitin. 12 MV-22 Osprey aircraft arrive in the Philippines, strengthening South China Sea operations. The United States has just delivered 12 MV-22 Osprey aircraft to the Philippines as part of military cooperation between the two countries. The aircraft arrived at Subic Bay aboard the USN. Okay, stop na natin. Baka makopyright ako eh. Okay lang yung copyright na bibigyan ako ng 1 week to delete eh. Mahirap. Pero at least nakita nyo ng idea. Yan ho yun. Yes, naka-vertical yung propeller niya, yung Osprey, at gamit ng mga US Marines. Tama po kayo. Diba? Hello and good evening po kayan. Phoebe Suzuki. Yan. Ng Japan. Alright. O, paano? Buyers po muna uli, ha? At kita-kits tayo mamaya. Siguro mga alas 8 or alas 9 po ako magla-live. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. Sa halos 3 oras na naman nating huntahan. Salamat sa Diyos, nakabalik ako sa pagla-live. Alright? Tapos na yung aking pagbabakasyon. Okay? So, God bless everyone. Shout out po. Oy, Orly Valdez Jr. Shout out po sa inyo. Magandang hapon. Mami Mighty Baisa, thank you po. Alright, so buyers, see you later. I promise.